sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, June 9, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ang tumawag sa akin at nag-offer ng kanilang mga tulong, katulad po ng US, ng Japan, ng Indonesia and other countries. General Santos City isinailalim na sa state of calamity. Bilang ng nasawi, umakyat na sa 38. Senado, nahaharap sa posibleng banta batay sa intel report ng NBI. Destabilizers, posible umanong magsamantala ayon kay Senador Panfilo Lacson. Police Lieutenant Colonel na kabilang sa most wanted sa bansa, arestado sa pagpatay sa isang Korean businessman noong 2016. Sa ibayong balita, pilot at co-pilot patay sa private jet crash sa Dominican Republic. Sa showbiz, Claudia Barreto nagpetisyon sa korte na alisin ang apelyido ng kanyang amang si Dennis Padilla. At sa kakaiba, paano nga ba uminom ng tubig sa space? Astronaut, ipinakita kung paano. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Halos mag-iisang dekada, arestado na sa wakas ang isang police colonel na kabilang sa most wanted sa bansa dahil sa pagpatay sa isang Korean businessman taong 2016. Itinuturong mastermind ang naturang pulis sa pagdukot at pagpaslang sa negosyante sa ilalim ng isang peking drug operation. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Naaresto na ng mga otoridad si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III, ang itinuturong utak sa malagim na pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju noong 2016. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, nahuli si Dumlao ng PNP Criminal Investigation and Detection Group bandang alas 5 ng madaling araw ngayong Martes, June 9. Yes, he was sleeping in a house. The teams, the CIDG entered the house based on the warrant. A tactical team entered, broke down the door, arrested him, and then he's now in CIDG NCR. Nakuha sa kanyang isang 9mm na baril sa tinutuluyan nito sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Natuntun si Dumlao matapos ang masusing surveillance ng mapansin ng mga tracker team ang kanyang aktibidad sa social media noong linggo. Parang Facebook Live, yung pinapanood niya yung kasal ng anak niya. Hindi siya umattend ng kasal, pero nagkaroon ng movement doon sa bahay, kaya na-track, kaya na-confirm namin nandoon siya. Matatanda ang dinukot si Ji Ik-ju sa kanyang tahanan sa Angeles City, Pampanga. Ginamit ng mga sospek ang peking anti-illegal drugs operation sa ilalim ng Oplan Tokhang. Dinala ang Koreano sa Camp Crame at doon ay pinatay sa sakal matapos na hindi makapagbigay ng ransom na 5 million pesos. Pinuri ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga operatiba ng CIDG dahil nasukulang isa sa mga most wanted sa bansa makaraan ng halos isang dekadang pagtatago. Thank and congratulate the community, of course, and the operating unit. Community, why? Because sila na mismo ang nagbibigay ng lead and lead so that we can track the fugitive, Colonel Dumlao. Upang itago ang krimen, krinimate ang bangkay ng biktima at ang kanyang mga abo ay ipinilash sa inidoro. Dagdag pa ni Rimulya, hindi na dadaan sa pagdinig si Dumlao dahil nahatulan na ito ng reklusyon perpetua ng Court of Appeals. In September 2024, the Court of Appeals reversed the decision of the lower court, found him guilty, sentencing him to reclusion perpetua, and ordered his immediate arrest without bail. Nakuha din sa bahay ni Dumlao ang isang laptop at cellphone
at isa sa ilalim ito sa isang forensic examination para malaman kung sino ang kanyang mga contact habang siya ay nagtatago sa batas. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. May bagong banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, batay sa impormasyon mula sa National Bureau of Investigation. Ayon naman kay Senator Panfilo Ping Lacson, posible umanong maggamit ang sitwasyon ng mga destabilizer laban sa gobyerno. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Nakatanggap ng impormasyon si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na may banta sa seguridad ng Senado mula kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nitong Lunes, June 8 sa meeting ng Blue Ribbon Committee. Agad na pinulong ni Gatchalian ang Executive Committee ng Senado at ang Office of the Sergeant at Arms kaugnay ng seguridad ng 24 na senador at halos 2,000 mga kawani nito. Ayon kay Senator Vicente Soto III, isa itong clear and present threat kahit hindi dapat magpakakampante. Nakadependean niya ang pagpapatupad ng Senate lockdown sa magiging rekomendasyon ng mga otoridad. Hindi naman masabi ni Soto kung may kaugnayan ito sa panibagong kodita sa liderato ng Senado. Sa kabilang banda, inihayag ni Senator Panfilo Lacson na umabot na sa batalyon at regional level armed services ang pagkadismaya sa kaguluhan sa mataas na kapulungan. Bagamat hilaw paan niya ang impormasyon, matindi na umano ang saloobin sa mga pangyayari mula sa issue ng flood control scandal hanggang sa power play sa gobyerno. Babala ni Lacson, posibleng gamitin ng ilang destabilizer ang sitwasyon. Naglibot naman si Senate Sergeant at Arms Alfred Corpu sa Senado na naka-heightened alert ngayon. Dagdag ng tao, dagdag ng higpit ng pag-inspeksyon, mga ganong bagay. Hindi naman dapat kabahan kasi the different kami sa USAA and the different law enforcement agencies na katulong namin is making sure naman na everything is okay. Duda naman si Senador Alan Cayetano sa sinasabing banta dahil ilan lang na senador ang nakakalam umano nito. Kinwestiyon niya ang timing ng sinasabing banta sa Senado sa gitna ng mga nabanggit na pangalan ng ilang senador sa Blue Ribbon Committee hearing ng kanilang grupo na mga umano ito manggap ng maletang kickback mula sa flood control funds. Mga ka-A2C, so far walang pagbabago sa seguridad na pinatutupad dito sa loob ng Senado, maging yung sa mga papasok ng Senate compound ginagamitan ng salamin para tignan yung ilalim na bahagi ng mga sasakyan kung may mga explosive o iba pang mga devices na bawal dalhin. At pag nakapasa ka naman, gaya nito, ay papasukin na yung mga sasakyan, papasok dito pa rin sa Senate compound. Una nang naglagay ng barbed wire sa harap ng gate papasok ng Senado habang may ilang pa ring puwersa ng kapulisan na naka-standby. Naglabas ng memo si Gatchalian na work from home setup sa mga empleyado mula June 10 hanggang 11. Nakipag-usap na rin ang Senate Security sa NBI at ilang pang law enforcement agency para tiyakin ang seguridad ng Senado. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nagpahiwatig si Senator Bam Aquino na may isa pang senador mula sa kampo ni Cayetano ang maaaring sumapi na sa Gatchalian block sa mga susunod na araw. Ayon kay Aquino, maraming senador ang naghahanap umano ng paraan para maipagpatuloy ang legislative work matapos ang umano'y pagkaantala ng mga sesyon dahil sa alitan sa liderato ng kapulungan. Tansya niya, posibleng umabot na sa 13 ang kanilang bilang sa mga susunod na araw at magkakaroon ng oryentasyon sa paparating na special session o regular session sa paglabas ng desisyon. Tinutulan naman ni Aquino ang panukalang joint administrative setup na panukala ni Senator Alan Peter Cayetano na tinawag niyang kahalintulad ng joint custody, lalo't naniniwala sila na sila na ang lehitimong mayorya ngayon. Umaasa sila na ang posisyon ni Senator Sherwin Gatchalian ang magiging bagong panimula para sa Senado. Kapag 13 na kami, which we're predicting will be very soon at nag-special session, mafo-formalize na yung pag-elect ng bagong Senate President. No? Now, in the case na hindi mangyari yon, pagdating ng July at nag-session na kami, there's 12 of us and there's only 10
in the Cayetano block. So kahit anong mangyari, pag nagsimula na yung session, mas marami talaga kami. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na sila'y non-partisan o walang papanigan sa anumang away politika. Kasunod ang pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na manindigan ang militar para sa katotohanan at katarungan sa gitna yan ng mga kontrobersyal na kaganapan sa politika sa bansa. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., hindi bulag at hindi bingi ang militar sa mga nangyayari sa bansa, pero giit niya, hindi kasama sa mandato ng AFP ang panghihimasok sa usaping pampolitika. Giit ni Browner, nananatiling nirerespeto ng AFP ang demokratikong institusyon at proseso sa Pilipinas at mananatiling nakapokus sa kanilang tungkulin na ipagtanggol ang soberanya at kapayapaan ng bansa. Of course, nakikita namin yung nangyari sa ating bansa. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. That is not our mandate. Dumalo ngayong Martes si Attorney Renato Bantog Jr. sa unang Interagency Coordination Meeting para sa paparating na State of the Nation Address ng Pangulo kung saan inilahad siya bilang Senate Secretary. Sa gitna yan ng alitan sa pagitan ng Cayetano at ng Gatchalian Block sa Senado. Sa nasabing pagpupulong na pinangasiwaan ng House of Representatives, nagpasalamat ang Senate Secretary sa pag-anyaya ng Kamara at nagpaabot ng kooperasyon para sa tagumpay ng paghahanda ng SONA. Tiniyak din ni Bantog na makikipagtulungan ng Senado sa mga inisyatibo para masigurong maayos at mapayapa ang pagdaraos ng SONA sa susunod na buwan. Mariing iginit naman ng Malacanang at iba pang institusyon na kinikilala nila ang pamumuno ni Gatchalian bilang acting Senate President. Samantala, inanunsyo naman ni House Secretary General Cheloy Garafil na simple lang ang gagawing SONA ngayong taon at nananawagan sa mga dadalo na magsuot ng simpleng Filipiniana at iwasan ng marangyang palamuti at maggagarbong pagdaraos. I never really imagined that I'd be back here again, especially under these circumstances. No? But obviously, I wasn't given much time to miss all of you. So whether you like it or not, I'm back. Tumaas ang unemployment rate sa Pilipinas sa 4.7% noong Abril, katumbas ng mahigit 2.41 milyong Pilipinong walang trabaho, ayon sa Philippine Statistics Authority. Mas mataas ito kumpara sa 4.1% o mahigit 2 milyon noong nakaraang taon at tinuturing na pinakamataas na unemployment rate para sa buwan ng Abril mula 2022. Giit ng PSA, bumaba ang employment sa retail trade ng halos kalahating milyon na maaaring may kinalaman sa pagtaas ng presyo at pagbaba ng sahod. Naapektuhan din ang agrikultura dahil sa panahon ng tag-init. Samantala, umakyat din ang underemployment sa 15.2% o katumbas ng 7.41 million na Pilipino na gustong magkaroon ng dagdag o mas matagal na oras ng trabaho. Patuloy naman binabantayan ang sitwasyon ng trabaho sa bansa habang nagbabago ang kondisyon ng ekonomiya. Malungkot ang Father's Day ngayong taon ng dating aktor na si Dennis Padilla matapos ibunyag na ipinatatanggal ng kanyang anak na si Claudia Barreto ang kanyang apelyido sa mga legal documents nito. Sa post ni Dennis, ibinahagi niya ang petisyon sa korte ng anak na si Claudia na tanggalin sa kanyang pangalan ang Valdivia. Yan po ang apelyido ni Dennis sa tunay na buhay. Sa caption, sinabi ng dating komedyante na kung ang kanyang kalungkutan ay siyang kasiyahan ng anak, ay hindi magbabago ang kanyang pagmamahal. Masalimuot ang relasyon ni Dennis sa mga anak dahil sa tila lagi nitong pagsusumbong sa social media ng mga pribado nilang alitan. Kabilang dyan ang alitan sa mismong kasal ni Claudia noong 2025 na anya'y tila ginawa lang siyang wedding guest at hindi father of the bride. Susunod, bilang ng nasawi sa lindol sa Mindanao, pumalo na sa 38. General Santos City, isinailalim na sa state of calamity.
At fact-finding panel binuo ng Philippine Sports Commission hinggil sa pagkalunod ng 2 Ateneo student athletes sa kanilang aktibidad sa Aurora. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Aabot na sa 38 ang naitalang nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes sa Mindanao. Kasunod dito, nagdeklara na ang lokal na pamahalaan ng General Santos City ng state of calamity. May paalala rin ang Civil Defense Office sa mga residenteng naiisipang bumalik sa kani-kanilang mga tahanan na naapektuhan ng lindol. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao nitong Lunes, kung saan naitala ang epicenter may layong 32 kilometro kanlurang bahagi ng Maasim, Sarangani. Isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City, kung saan naitala ang Intensity 7. Ito'y para mapabilis ang epektibong paggamit ng pondo para sa agarang pagtugon sa mga naapektuhang residente. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi bababa sa 12 katao ang kumpirmadong nasawi sa Jensan pa lang, habang patuloy pa rin ang search operations ng mga otoridad sa probinsya. Nasa 150 responders ang dineploy ng Philippine Coast Guard kasama ang mga search and rescue dog para pabilisin ang pagtulong sa mga posibleng natrap na survivors mula sa mga gumuhong establishmento. Ito po ay pinangungunahan pa din ng mga lokal na DRRM workers natin at mga responders at nag-augment naman po yung mga deployed assets po natin. Samantala, nag-alok na rin ng tulong ang iba't ibang foreign partners. Marami pong mga counterparts ko na galing sa mga iba't ibang bansa ang tumawag sa akin at nag-offer ng kanilang mga tulong. Katulad po ng US, ng Japan, ng Indonesia, and other countries. Ang sinabi po nila, kung ano po yung kinakailangan na tulong ay pwede silang magbigay. So sa ngayon po, we're doing now the evaluation. Of course, under the supervision ng OCD. Tuloy-tuloy din ang inspeksyon ng Department of Public Works and Highways sa mga infrastructure na lubha o maaaring naapektuhan ng malakas na lindol. Kabilang na riyan ang Bukana Bridge sa Davao City. Ongoing na yung repair, minor lang. Yung mga simento lang na hindi naman structural, medyo bumigay ng konti. Pero kasi syempre, gumagalaw yung buong tulay. Nagsagawa rin ng assessment sa mga pampublikong ospital sa Southern Mindanao base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inatasan na rin ng Pangulong Energy Department na gawing prioridad ang pagpapanumbalik o pagsasaayos ng supply ng kuryente sa mga ospital kung saan nananatili ang mga pasyente. Binigyan diin ng Pangulo na dapat unahing bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Ayon sa Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 33,000 na pamilya na ang naapektuhan ng lindol, habang ang 38 na naiulat na nasawi sa lindol, karamihan nabagsakan ng fallen debris mula sa mga gumuhong establishmento ayon sa OCD. May mga kukunin ng gamit o babalik sa kanilang mga bahay. Siguro yun lang po na sana ay merong structural integrity assessment or na-inspection. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Inanunsyo ni Senator Rizo Ontiveros sa Facebook na magkakaloob ang Gatchalian Block sa Senado ng isang buwang sweldo para sa mga nasalanta ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Sa pahayag, sinabi ni Ontiveros na sa kabila ng mga pagkakaiba at kaguluhan sa mataas na kapulungan, prioridad nila ang taong bayan. Hinihimok din nila ang Cayetano Block na makiisa sa inisyatibong ito bilang pakikiisa sa gitna ng trahedya. Giit ng mga senador, ito ay panahon ng pagtutulungan at pagkakaisa, hindi lang ng mataas na kapulungan kundi ng buong bansa para sa mga biktima ng kalamidad.
Nakatalaga ngayon ang kalusugan food truck ng Office of the Vice President sa gumuhong commercial building sa Kalumpang, General Santos City bilang suporta sa patuloy na search and rescue operations. Namahagi ang KFC ng pagkain at refreshments para sa mga frontliners na nasa ground na nagsasagawa ng rescue at retrieval efforts. Naka-standby din ang OVP Southern Mindanao Satellite Office para sa anumang kailangan. Sa ibang balita, nakiisang Marine Battalion Landing Team 8 ng 4th Marine Brigade sa isinasagawang multi-agency oil spill response sa karagatan ng Barangay La Virgen, Milagrosa, kasunod ng insidente ng pagsadsad at pagtaob ng isang cargo vessel sa baybayin ng Ilocos Norte. Tumulong ang MBLT-8 kasamang Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at local government units sa containment at mitigation efforts para mapigilan ang paglawak ng oil spill at maprotektahan ang mga kabahayan at kalikasan sa baybayin. Giit ng otoridad, mahalaga ang agarang koordinasyon ng mga ahensya sa tuwing may kalamidad sa kalikasan. Samantala, wala pa namang naitatalang nasugatan at maging naapektuhan ng pagsadsad ng naturang barko. Iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magpasa ng kanilang sari-sariling individual na affidavits ang umano'y 18 ex-bodyguards at staff ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Tugon nito sa naunang pahayag ni Atty. Levito Baligod, abogado ng mga individual, na sila ay handang maglabas ng tell-all statements sa patuloy na investigasyon ng Ombudsman. Ipinatatawag rin ng Ombudsman ang grupo sa June 11, 15 at 16. Samantala, iniutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na isumiti ni DPWH Information Management Service Director Ralph Kawaling ang audit log ng application na ginagamit para i-monitor ang infra projects, kabilang ang records ng mga nag-encode at nag-edit ng data sa umano'y 92.8 million peso flood control project sa Pandi, Bulacan. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na pagdinig sa kaso ni dating Senator Bong Revilla Jr. Magugunitang tapos na umanong proyekto pero lumalabas na hindi pa at marami pang pagkukulang. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may naispatan sila na isang gumagalaw na estruktura sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., may sukat na tinatayang 6 meters by 6 meters ang structure at may 6 na individual na nasa loob nito. Dagdag ng AFP, posibleng konektado ito sa nauna ng satellite imagery na ibinahagi ng maritime expert na si Ray Powell na nagpakita ng isang bagay sa reef area ng shoal. Babala naman ng militar, hindi dapat payagan ng anumang pagtatayo ng estruktura na maaari magpalala ng sitwasyon sa lugar. Muling binigyang diin ng AFP ang pangangailangan ng diplomatikong aksyon kasabay ng patuloy na pagmumonitor sa West Philippine Sea. Nagpalipad po tayo ng mga eroplano sa Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal para makita natin yung ginagawang mga structures, kung meron man na nandun, no? If it is a floating structure or if it is a fixed structure, ay kailangan makita talaga natin. Sa ngayon, nandun sa gitna, nasa loob na siya. So it's a 6x6 structure, no? Na parang sa tingin natin may antena siya. Dalawa ang patay matapos mag-crash ang isang private jet sa Dominican Republic. Ayon sa airport officials, nagdeklara ng emergency ang crew ng naturang Gulfstream 2000. Ilang sandali lang matapos mag-take off papunta dapat ng Austin, Texas. Agad itong bumalik sa La Romana International Airport pero nag-crash ito habang nagtatangka ng emergency landing. Patay ang dalawang sakay ng eroplano na siyang parehong piloto at kapwa American nationals. Iniimbestigahan na ng Dominican Republic ang insidente.
Nagluluksa ngayon ang sports community matapos ang hindi inaasahang pagkamatay ng 2 student athletes ng Ateneo de Manila University basketball team. Lunes, kinumpirma ng Ateneo ang pagkalunod ng 22 anyos na si Divine Adili at ang kaka-19 anyos pa lang na si Rene Baterbonia sa isang team building activity sa Dipa Culao, Aurora nitong weekend. Bumuo na ang Philippine Sports Commission ng fact-finding at stakeholders panel para tukuyin ang totoong nangyari at maglatag ng mga regulasyon at polisiya pagdating sa training para maproteksyonan ang mga batang atleta sa bansa. Sa paunang report ng Police Regional Office 3, lumalangoy ang 2 ng tangayin ng malakas na alon papunta sa mas malalim na bahagi ng karagatan. Malaking kawalan ng pagkamatay ni Adili at Baterbonia na nakatakda sanang sumalang sa UAAP Season 89. Ang 6'10" Nigerian na si Adili ay naging mahalagang bahagi ng koponan ng Blue Eagles, habang malaki sana ang potensyal ng tubong Agusan del Sur na si Baterbonia na hinirang na Most Valuable Player noong 2025 palarong pambansa. Sa aming pagbabalik, curious ba kayo kung paano uminom sa outer space? NASA astronaut ipinakita kung paano nga ba uminom up there. Silipin yan susunod dito lang sa Balitang A to Z. Dati ipinasilip kung paano maligo sa spaceship, ngayon pati pag-inom may pa-demo. Ipinakita ng NASA astronaut na si Jessica Meir kung paano ang pag-inom ng tubig sa International Space Station. Nakaiba sa pag-inom kapag andito sa Earth. Sa zero gravity kasi, hindi umaagos ang tubig pababa. Kaya gumagamit ng espesyal na lalagyanan ang mga astronaut para makainom ng maayos at hindi magpalutang-lutang ang liquid sa hangin. Ipinakita ng demonstration ang mga araw-araw na hamon na gawain sa kalawakan na kahit ang simpleng pag-inom ng tubig ay may sariling teknik at disiplina. Kaya naman hindi messy ang pag-inom sa space. Education and Literacy Bridging Two Cultures. Opisyal nang nagtapos ang selebrasyon ng ika-80 taong anibersaryo ng Belgium-Philippines Diplomatic Relationship nitong Sabado. Espesyal ang pinale ng kauna-unahang Belgian Days celebration sa bansa na ginanap na ceremonial turnover ng Belgian books sa libre at pampublikong Book Nook. Simbolo ito ng commitment ng naturang bansa na palaguin ang kanilang kultura at edukasyon habang tinutulungan ng Pilipinas na linangin ang reading at literacy. Libreng ibinahagi ng Embahada ng Belgium sa Maynila ang mga classic at fun books nila, gaya ng kwento ng Smurfs, Adventures of Tintin, at maging tungkol sa tradisyon, landmarks at tatak Belgium. Umaasa si Ambassador to the Philippines Vladislava Lordanova na sa susunod na taon, mas mapalalawak pa ang mga ganitong aktibidad at makapag-ambag sa pag-unlad ng Pilipinas. We do believe that culture brings us together, and actually this is also about being curious, having dialogues, just listening to the human stories behind the books. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa aktor at dating Pangulo ng Amerika na si Ronald Reagan. Ang sabi niya, ang pinaka-mainam na programa sa lipunan ay ang pagbibigay ng trabaho. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!